The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, morning, morning. Happy Friday, Pastor. Ay, aba, Happy Friday, Cha. Good morning. walang nakahanap tayo ng maganda. Nasaan ka, Pastor? Parang nasa parking ka ba? Madilim-dilim ah. Nasa underpass. Oo nga eh. Naghanap lang tayo ng matatabihan para naman makapag-broadcast tayo ng malinaw at maayos. Okay, sige. Ano naman tayo? Sige, salamat muli brother kasi nga kahit nasa saan ka, basta meron tayong paraan. Always there. Tayo po'y makapaghahatid ng magandang balita. Mabuhay ka Amen. Brad, it's all yours. Yes, Brad Ted, sandali lamang at tayo mayroong inaayos lang. Yan. Well, magandang hapon po sa inyong lahat. Maga pala, no? Ngayon ay Friday, may maganda akong balita sa inyo. Alam natin pagka magbe-Biyernes, excited tayo, makapagpahinga. At sometimes yung mga hindi natin matapos sa trabaho, parang dadalhin pa natin sa rest day natin. Tandaan niyo po yung sinabi sa Josue 21:45. Sa English po yan, Joshua po yan. Ano, baka manibago kayo. Sa Josue 21:45, wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Okay? Ito pong verse na to, maaaring sabihin nyo, para to sa mga sambahayan ng Israel. Pero po, the same God who made the promise to us is the same God din po na nagbibigay ng pangako sa atin basta tayo ay may relasyon sa Kanya. Ang ganda ng sinabi po na to, na wala raw ni isa. Ibig sabihin, ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako. Yung laging binabatikos ni ni Brad Ted at ni Chacha ng mga nangako nung eleksyon, nasa na po ba ngayon, di ba? Yung mga bumoto, yan, yung mga lagi natin sinasabi na naniwala kayo, na may unity and all, nangako, pero nasa na po ba kayo ngayon dyan nagbabangayan sa mga comment section natin. Pero po, iba tong Diyos natin. Hindi ito nangako na sumayaw, na kung ano-ano lang pag-eleksyon, nagkakamay kasama yung mga mahihirap pag-eleksyon. Lahat halos sa, medyo masama lang sasabihin ko pero wag na lang. Okay, hindi nga pala komentarista. Lahat gagawin basta eleksyon at ipapangako. Pero pag nakuha yung boto natin, hindi naman lingid sa kalaman natin to, wala na. Hindi ka natin mahagilap. Pero iba po ang Diyos natin. Lahat daw po ng pinangako niya, lahat ng magagandang pangako, ay natupad at lahat ay nangyari. Ano po ibig sabihin na to? Maisasandalan natin ang pangako ng Diyos. Ibig sabihin, maaaring hindi mo man nakikita ngayon yung pangako niya sa marriage nyo, sa family nyo, sa sakit na pinagdadaanan mo ngayon, maaaring nakikita mo parang hindi naman totoo yung pangako ng Diyos. Hindi pa po tapos ang laban. Siya po may hawak ng beginning at ng ending. Kaya sabi, He is the Alpha and the Omega. Ibig sabihin po, hawak niya anything na nangyayari in between. Ang labanan lang po, patuloy ba tayong aasa sa Kanya? Dahil pwede mong sandalan ang Kanyang mga salita. Pwede mong dalhin sa bangko, kumbaga. No? It's as good as cash. Ang labanan lang po talaga is, mananatili ba tayong tapat sa Kanya hanggang sa huli? Kaya kung kayo po ngayon ay may pinagdadaan ng matindi at pinangahawakan mo pangako ng Diyos, kapit lang po kung nakikita mo hindi pa nangyayari dahil ang Diyos po ay tapat. Maaring hindi sa panahon mo, maaring hindi sa timing mo, maaring hindi nga sa kapamaraanan mo. Pero ang Diyos po ay mananatiling tapat para sa ikabubuti ng lahat, hindi lang para sa atin, but sa pangkalahatan. Tapat po ang Diyos. Again, ulitin ko po, Josue 21:45, wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po. Dahil ikaw ang Diyos, that is the same yesterday, today, and forever. Hindi ka po namimili ng nasyon, hindi ka namimili ng race, hindi ka namimili, Lord, ng kulay ng balat. Lord, ikaw ay Diyos na may tapat na pangako sa aming mga anak mo. Kaya ang labanan lang, patuloy ba kaming hahawak sa iyo? Or tatawid kami sa linya na hindi namin dapat tawirin para makuha yung mga blessing. So Lord, salamat po sa mga taong nagtitiis. Ngunit Lord, merong lakas sa gitna ng laban na ito. Bigyan niyo sila ng peace and strength, Lord God, in the midst of challenges. At patuloy pa kami umasa sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And Lord, muli po maraming salamat po sa araw na ito muli sa aming pakikinig po sa mensahe at aral na inihatid sa amin ni Brad Jeff
Lord, alagaan niyo po sa gabayan sa kanyang pagmisyon today at sa ngayon pong paparating na weekend muli sa kanya pong paghahatid at pagpapalaganap ng magandang balita. In Jesus' name we pray, Amen. 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 Salamat na marami, Brad, muli, and we pray for you sa iyong patuloy na pagpapakalat ng magandang balita. So Brad, today, meron bang aasahan ang ating mga tagapakinig sa True FM? O bukas ba anong ating mga ganap? Go ahead. Well, pahinga tayo kay Ating Cheryl ngayon, but tomorrow po, alas 4, makita-kita po tayo sa Rebuild City Church po, Facebook at YouTube channels. At paglinggo naman po, nandun lang ako sa Park Square building sa ground floor sa church namin pag umaga na alas 10 at alas 3 ng hapon. So, magkita-kita po tayo ngayong weekend. Ted? Alright, so Brad Jeff, salamat muli na marami at kung saan ka man papunta, alright, safe driving sa iyo and alam ko naman na ikaw kalmado lamang habang nagmamaneho at tanggap mo na yung katotohanan na yung traffic ay kabahagi na po ng buhay natin mga Pilipino. Amen. Minsan nga, Brad, Ted, ang hindi ko matanggap pag maluwag, kinakabahan ako. Parang nagwawala ka. Ba't maluwag ngayon? Mas doon ka galit. Doon ka nagka-road rage, no? Okay talaga to si Brad. Nagreklamo ako. Oo. Nalaman Alam mo ko- may point si nagreklamo ako Pastor. minsan. Sabi ko, Oo. ba't ang luwag? Biyernes Santo pala siya. Kaya, Totoo yun. Same kami ni Pastor. Pag maluwag ang EDSA, doon ako nagtataka. La, Oo. luwag? Tapos Ano meron? Pag traffic, sanay ka na eh. Pag may nakagitgitan ka, Oo. at saka ka din nagagalit kasi nga, ang luwag-luwag eh. Saka kakaginit-get. Sige. Salamat, Brad. Salamat sa iyong muli pagbibigay ng pagkakataon sa ating programa. Marami nag-aabang sa iyo. Definitely araw-araw. Thank you, Brad. maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Elisco P.